Bago ang lahat, kaagawa ko lang kanina kay Giannis, ilang oras lang din na trade na eh. Kasama din si Randle, pero part siya ng 3-team deal ng Minnesota, Bulls at Brooklyn. So makukuha ng Nets si Randle at number 28 pick ng Minnesota. Makukuha naman ng Bulls si Claxton at mapupunta sa Minnesota ang number 33 pick ng Brooklyn. Pangit lang yung laro nitong si Randle noong nakaraang playoffs, ganun ang ginawa sa kanya ng Minnesota eh. Mukhang masamang pangitain to para kay Austin Reeves ah. Isang all-star na player at isang first rounder kapalit ng second rounder. Kung makikita doon parang talo yung Minnesota. Yung Brooklyn naging tapunan ng mga player na mayroong malaking kontrata. Noong nakaraang taon si MPJ, at least may kapalit yun na Cam Johnson. Ngayon naman si Randle pero walang kapalit na player. Pinamigay ng Minnesota si Randle ng technically walang kapalit dahil di umano yon sa cap space. Meron kasing natitirang 33 to 35 million si Randle na kontrata, 1+1 pa yon na base case siyang papipirmahin kasi ng 112 million ng 5 taon si Dosunmu kaya binitawan si Randle. Ginawang salary dump or parang tinapon lang yung salary nitong si Randle para ma-assign si Ayo Dosunmu sa multi-year contract. Magkakaroon naman ng trade exception ng Minnesota, 33 million. Base kay Bobby Marks, magkakaroon ng sapat na tax apron ng Minnesota dahil nga sa exception ni Randle. Ang possible pumalit kay Randle sa starting unit si Naz Reid. Matagal na kasing hinahabol yun ni Naz Reid at saka makakakuha rin naman ng player sa free agency yung Minnesota. Yun nga lang, sayang na yung trade dito kay Karl Anthony Towns dahil si Dante injured din. Natapos na din yung pag-iintay ni Pat Riley, muntikan ng mamuti yung mata. Pero ngayon nakuha na ng Miami si Giannis ang uting kong gaupo, Antetokounmpo. Kaagawa ko lang din kanina eh. Mukhang madadamay pa nga si KD dahil base case siyang pinilit ng Boston na i-trade si Brown kay Giannis kasama ang dalawang first rounder. Kaso mas better talaga yung offer ng Miami dahil nasa box ngayon ang control ng mga draft picks. Makukuha ng Miami si Giannis at si Bobby Portis. Mapupunta sa box si Hero, Kelelwer, Hakes at si Kasparas Hakusionis. Kasama doon ang 3 first rounder at 2 second rounder. Napunta sa Milwaukee yung number 13 pick ng Miami tapos unprotected ang 2031 at 2033 kung may mundo pa nun. May total na 47 million ang kabuang salary ng player na ibibigay sa Bucks at nasa total naman na 72 million na makukuha ng Miami sa pagitan nyo ni Portis at ni Giannis. May total difference yun na nasa at least 25 million. Na kapag tiningnan sa sport track, halos ganong kalaki ang natitirang kontrata ni Damian Lillard sa Bucks until 2030. Nasa 22 million kasi yung kanya. Matitira sa Miami si Andrew Wiggins na meron pang player option. Pwede niyang i-accept, pwedeng i-decline. Kasama pa doon si Jovic at itong si Phil Larson, ang dalawang bagong boy toy ni Pat Riley. Andun pa si Davion Mitchell at si Bam Adebayo. Base pa kay Barry Jackson ng Miami Herald or Chronicle. Pwedeng makabalik si Norman Powell. Dahil naman siguro siya na yung starting unit, wala na si Hero. Si Wiggins pwedeng i-decline ng kanyang kontrata at pwede pa rin makapirma pabalik dahil merong exception na nakuha ang Miami galing sa Giannis trade. Magaling talaga sa loophole yung Miami. Dapat dito napunta si Anthony Edwards. Mahilig maghanap ng butas yung team based sa rule ng trade at sa CBA or Collective Bargain Agreement na maximize kasi ng Miami yung expanded traded player exception. Kaya kahit mas malaki ang kontratang nakuha nila kontra sa ibinigay nila, papasok naman sa exception yun. Base sa nasusulat, ang Miami din kasi meron pang mga trade exception dati na hindi nila nagagamit at umabot sa trade ni Giannis bago na expire. Yun ang sumalo ng kontrata ni Bobby Portis at ni Giannis. Meron pang exception na bukod kay Hero, ang mga kasamang player kasi na binigay sa Bucks hindi kasama sa top 5 player ng team or nasa rookie contract pa lang. Meron pang natitira na 16 million na trade exception ng Miami na pwede nilang magamit. Kaso 19 million na lang sila sa hard cap. Mahihirapan sila makabuo ng lineup. Pero kukunin lang naman nila yan sa G League or undrafted player kaya no problem. So sabi nga nila tapos na ang Giannis sweepstake. Kay Pat Riley lang yun, tapos na. Pero base kasi kay Sham, pwede lang ma-execute ang trade July 6 US time.
Dahil yon sa moratorium rule, dyan kasi pwedeng pumirma or mag-sign officially ang mga player na na-drop at mga player na makukuha sa free agency. Meron pang nasa 13 or 14 days. Pwedeng sumali pa ang mga team sa trade ng Miami at Bucks. Pwede nilang i-expand ang kanilang mga asset. For example na lang, ipatapon ulit sa Nets ang isang player gaya ni Hero. Pwedeng makuha ng Nets si Hero at makuha ng Bucks naman ang isang first rounder na walang mapupuntang player sa Bucks or kaya minimum contract player ang mapunta sa Milwaukee. Pwede pang makabuo ang Nets ng trio, MPJ, Randle, kung sakali si Hero. So sample lang to. Ito kasi yung power ngayon ng Nets na meron silang sapat na cap space. Dahil nga si Randle, 33 million, tapos ang papalitan niya si Claxton na 23 million. Kaya magkakaroon ng at least 10 million lang na mababawa sa kanilang recent cap space. Sinabi na rin naman ng Bucks na ipamimigay din nila si Hero kasi nga gusto nila makakuha pa ng drop asset. Isa pa sa report na yun, ibinibigay ng Bucks si Hero dito sa Detroit. Kaso ayaw ng Detroit kasi nga meron pa sila mga player na pipirma ng contract. Isa pa doon dahil 72 million ang makukuhang salary ng Miami Heat kahit pa merong exception yun, mahihirapan din sila sa tax apron. Kaya pwede din silang gumawa ng trade pa para magkaroon ng cap space. Lumapit kasi ang Lakers sa Bucks dati para matuloy lang ang trade kay Giannis papuntang Miami or kaya makuha ng Miami si Giannis. Kaso parang naitsapuera sila. Pero ngayon, pwede kasing gawin ng Miami, ipasalo ang kontrata ni Bobby Portis sa ibang team gaya ng Lakers. Meron kasing sapat na cap space ang Lakers, 14 at 15 million ang kontrata ni Portis. Kayang saluhin ng Lakers yun. Kaya solve agad ang cap space nitong Miami. Solve naman ang problema ng Lakers sa big man. Saka Pat Riley, solve ka na kay Uting kung gaupo. Antetokounmpo pala. Saka pinagawan ka na rin ng Lakers ng rebulto. Pwede mo nang ipatapon sa LA si Portis para sa cap space. May until July 6 pa naman. Dapat kasi hindi kasama si Portis sa trade sa Miami. Pero para magamit yung expanded traded player exception, kailangan nilang isama si Portis or yung player na katulad niya.